Alam mo yung yon na yan, pres? Yes, Naisipan lang namin yan eh. doon mismo sa ano. Doon, meeting. Wala pa kayong tagline? Sabi ko, wala kayong tagline. Wala eh. Sabihin nyo lang, yon. Nice one. Eh kasi nag-uusap kami, yun nang yun. Ayun na lang. Kay Kwanson tayo! Siyempre kakain tayo sa napakasarap na Los Pedritos. For today's video, pupunta tayo ngayon sa Alaminos. Bago ang lahat, dadaan natin yung mga tropa natin. Nandito tayo ngayon sa shop ng Casamira Nagilayan 1. Tara, bisitahin natin. Sa mga naghahanap ng wedding events and mga videos and photos, yan. Bisitahin nyo lang guys si Pops Jeff. Pops Jeff, gising! Ano pa ba? Opo. Pops Jeff. Tao po. Pops Jeff. Sanayo, dito nami. Parang ito yung in-order ko dun sa amin na hindi ko kinuha. Meron din siyang ano, Volkswagen. Hindi niya lang ito, boss, yung may hospital nakatapat. Oo, no? Ano yun? Yung hospital nakatapat kapag ka magpapagamot, magpapapictorial mo na. Good market. Business-minded si Agoy. Ganda nito, oh. This is the Yamaha 100cc. Yung unang-unang service ko nung nag-aaral pa ako, I was grade 6. Bali, ang una kong sasakyan or motor is a Yamaha 125. Uso yun, nilalagyan pa ng bullbar dito. Yung nakaganyan dyan, no? Guys, ito, pag magbubuo kayo nito, mas mahal pa yung pyesa ngayon kaysa sa motor. Kasi dati, nagpalit ako ng buong clutch lining nito, inabot ako ngayon, 25,000 na. Dahil sa hirap pumanap ng pyesa. Parang yung motor mismo, 25K na, tapos yung binilagay mong pyesa, 25,000. Wow! Ayan, sir, pabigay. Thank you po. Hello. Thank you po. Hi. Thank you po. Thank you. Ingat po. Shout out dun sa motor shop na yun. Hindi ko alam. Sa Sual. Ayan. Sa Sual, Pangasinan tayo. Sige, sir. Thank you po. Thank you. Kinikilig ako, mga 20 na. Baka agad 100 na yung kilig ko. Nandito tayo ngayon sa Suzuki Alaminos. Nagdaratingan na yung mga miyembro ng ating BRAP. Ito na po ang aming Lady Rider. Ala, lawyer lang yung mga miyembro namin dito eh. Attorney ka ma'am, di ba? Hindi pa po. Student pa lang. Malapit na. Alright. At dito din yung mga tropa natin, ang mga ADB 160. Oh, ADB 160! Yon! Sir, thank you po. What's your name? Ian. Ian. Yeah. Ian. Nice to meet you. Thank you, and nice meeting you also. Thank you for supporting our local riders in Pangasinan. Yes. Basta ADB 116, nandyan kami. Iyan. Right guys, uy, ang ganda. Amoy bago. May bago. Amoy ano, alam mo yung sasakyan na bagong labas? Yes. Ganito pala amoy ng... Saan yung nabili pabango na yun? Ngayon totoo. Di ba, anong amoy? Amoy bagong sasakyan. Ganito yung pabango na gusto ko. Morning, ma'am. Morning, sir. How are you po? Mabuti. We are from Quezon City to Alaminos. Ganyan ko kumahalang Gwanson. Hello. Sa mga gusto mag-coffee, magkape. Plano daw po namin magtayo ng Berkman Street Club. Oh. Tumatango si Pres. Tumatango si Pres, oh. Paano yan? Paano yan? Sa panga, paano yan? Alam mo yung yon na yan, Pres? Yes. Naisipan lang namin yan eh. Doon mismo sa ano. Doon, meeting. Wala pa kayong tagline? Sabi ko, wala kayong tagline. Wala eh. Sabihin nyo lang, yon. Nice one. Eh kasi nag-uusap kami, yun nang yun. Ayun na lang. Ma'am, stickers. Sabay tayo mamigay ng... Ay, ito! Wow!
Oh, di ba? Nice! Gawang dekalidad yan, I madam. know, di ba? Ay, meron na agad? Bilis Ah, syempre, ikaw. Uy, nice. Alam mo sa Sir dekalidad, Martin, sir. order now, deliver later. Ah, speed. Actually, mas maganda siya, no? Oo, Mas maganda makulay siya. siya. Mat to, ma'am. Okay, di ba? Di kalidad. Nice. We love it. Jen, oh, look at this one. Meron na agad. Oh, bilis. Ganda. Ganda ba? Pakikuha yung... Ayos, nagustuhan nila. Marami pa tayong pamimigay mamaya. Mamimigay pa tayo ng dekalidad clothing, pintot, tsaka may surprise ako sa dating dito na kapag naka-Suzuki na motor, bibigyan natin ng empty helmet. Kay Guanzon tayo! Again, maraming salamat po in behalf of Guanzon Group of Companies. Sir Alfred, Thank you, together sir. with your team, maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng nagubos ng oras kasama namin. At the same time, yung mga solid na followers natin na hindi tayo iniwan sa live natin, lalong-lalo na yung mga nag-effort pa na pumunta dito. ADB 160, thank you very much. Kay Guanzon tayo! And Big Bike Riders of the Philippines, thank you very much. Alright guys, so yung mga nanalo ng ating free service. Ayan, so ito yung Raider ni Sir. Ayan, so meron siyang libreng change oil. At ito naman, SkyDrive. Ito yung sayo, boss. Oh, yun, may helmet ka na, may pa ano pa, oh, may pa change oil pa. Yung mga customer pala natin na nagpapa-maintenance, diyan sila, oh. Kitang-kita nila yung mga ganap doon sa motor. Pakita ko sa inyo yung view kapag nasa kabilang side ka. Ayan. So dito guys, sa kabilang side, parang customer lodge dito. Taong saan, habang nagpapa-change oil ka, makikita mo actual yung ginagawa sa motor mo nang hindi ka naiinitan. Oh, di ba? Ano, boss? Okay ba yung motor natin, boss? Okay na po. Okay? Go. Ano ba yung motor mo dyan? Ayun sa'yo. Parang pang karera yan, brother, ah. Matulin ba yan? Sakto lang, sir. Sakto lang. So, ganito yung view nyo, guys. Ayan. Ganito yung view. Ayan. Nakikita mo yung mga motor, di ba? So, checkin mo, sir, yung mga pihit nila kung tama, ano. Oo, sir. Pag mali ang drain, na lost thread, kitang-kita. Pero don't worry, dito sa Suzuki, well-trained po ang lahat ng mga mekaniko nila dito. Kaya, huwag kayong mangamba kapag nagpapaservice kayo dito. Di ba, sir, no? Ayan. Thank you, boss. Thank you. Congratulations. Kaganda ng damit nyo, ha. Ayan, mga nanalo ng damit. At the same time, mga solid na follower natin na bumiyahe pa papunta dito. Tara, pupunta naman tayo ngayon sa Los Pedritos at kakain tayo ng lunch. Let's go. Let's go. Siyempre kakain tayo sa napakasarap na Los Pedritos. Alright guys, so tapos na kaming kumain ng aming lunch. Napakasarap. Na-appreciate ko yung sizzling bulalo. Napaka-solid. Kapag pupunta kayo dito, try nyo rin yung order ko. Sarap. Nice one. Hello guys! Nandito tayo ngayon sa Suzuki Guanzon Alaminos at ngayon ay re-reviewin natin itong bagong model na Bergman EX. Base sa kanilang flyers, ito ay 53.50 kilometers per liter ang nakukonsumo niya. Sobrang tipid nun guys. Sa ngayon kasi guys, sobrang efficient ng mga motor. That's why in demand ngayon sa Pilipinas ang motorcycle transportation. Naglabas ang Suzuki ng gantong klaseng design which is napakatipid niya pagdating sa fuel efficiency. First look guys, hindi ako expert dito. Sasabihin ko sa inyo yung mga features na nakikita ko. Ito mismo yung actual size ng bike. Kapag sinakyan mo siya, ito yung magiging forma mo. Size ko is 5'7" in height. So, kayo ang magsasabi kung ano ang itsura natin kapag gamit natin itong Bergman Street EX. Yan. Okay, bigyan natin ng konting review based sa mata natin. Materials, quick finish, maganda. Plastic tong part na to, maganda yung pagka-chrome niya. Meron siyang Suzuki logo dito. At dito naman ay meron siyang automatic engine stop. So, nangyayari dito kapag mayroong gantong control yung bike ninyo, ang mangyayari sa kanya kapag in-idle off mo siya, mag-shutdown yung bike. So, ibig sabihin, kapag hindi ka tumatakbo, so kapag naka-steady siyang ganyan, naka-stop ka,
yung bike automatic na mamamatay. And then, pag ginas mo na ganito, doon pa lang siya abante. Kaya siya matipid sa gas consumption. Now, dito naman, meron siyang high and low button para sa ilaw. Meron ditong placer, ayan, left and right, busina. Ito naman yung kanyang susian, guys. Meron namang push shot dito. So, ibig sabihin, secured naman kapag pinaparada mo siya. Hindi mo basta-basta mananakaw. May sabitan siya dito ng groceries. At dito naman ay mayroong extra compartment. Pwedeng lalagyan ng phone. At dito naman ay meron siyang USB port, which is kapag nagta-travel ka at nalolobat yung cellphone mo, pwede ka mag-charge dito. Yan. So documents, pwede mo ipasok dyan. Yung upuan niya, guys, malaki, mataba. Medyo relax naman nung umupo ako. Very comfortable. Hindi ako nakakukot, hindi naka-incline, hindi nakasubsob. Saktong-sakto lang. Typical scooter na pasok sa mid-size na Filipino size. Yung kanyang brake, guys, is single disc brake. Ayan. Wala siyang ABS at Nissan yung brand ng kanyang brakes. Dito naman, guys, sa gulong natin, meron tayong MRF tires, which is ang sukat niya is 90 by 90 by 12. So ito yung mismong sukat ng gulong. Tubeless na rin siya, guys. Yan. Sa likod naman, yung gulong natin is meron siyang 100 by 80 by 12, which is mas malapad siya ng kaunti compare sa harap. Same brand na rin po. MRF din yung brand niya and made in India. Yung suspension naman niya, guys, is spring type, just like a regular spring na ginagamit ng mga motorcycle. Okay, mamaya i-test natin yung rebound niya kung kamusta. At sa likod naman, makikita nyo dito, guys, yung kanyang finish na medyo elegant. Maganda po yung itsura. Meron siyang stainless chrome dito sa part na to at super ganda. Branding ng Suzuki and plate holder dito na may ilaw. Hand grip naman, guys. Ito, mapapansin nyo, nakalubog siya ng kaunti. Yan, may mga hook sa ilalim na pwede mo ipasok. Check naman natin yung ating upuan. So, ipasok mo lang dito. Yun. Ito yung kanilang upuan size. Anong size ba itong compartment ito? I think kasya naman ang isang full face helmet dito sa loob. Malaki naman yung kanyang area. Mayroon siyang tools na kasama, guys. Ganito yung sukat ng upuan. Again, base lang sa nakikita natin muna yung re-reviewin natin. First impression lang. Ito naman, meron siyang ano dito, lalagyan ng tumbler or cellphone, extra compartment. Meron din ako napansin dito, guys, na may lalagyan din siya ng mga pinamalengke mo para hindi siya mahulog. Sa right side niya, guys, nakikita natin ang naka-emboss na Bergman logo. Meron siyang Street EX na nakalagay dito, which is parang made in stickers. Glossy yung paint, hindi siya matte, ang ganda. Pati dito, glossy din siya yung paint. Dito naman nakalagay naman dito ang Suzuki Eco Performance Alpha. So that's why matipid siya sa gas because meron siyang Eco Performance. I think dinesign na ito ni Suzuki para talaga maging efficient pagdating sa mobilization mo. Sa bandang gilid naman, guys, makikita mo yung aerodynamics ng motor. Parang may malalim na part dito. Yan. May windshield na rin siya nakasama. Tignan natin, windshield check tayo, guys. Sa windshield, kapag nakasakay ka, sakto lang yung sukat. Meron siya nakalagay dito na Suzuki monitor. So this is a LED na siya. Parang ang tawag ng karamihan dyan is TFT display. Sa bandang harap naman, guys, makikita mo dito yung aggressive din ng kanyang looks. Medyo macho ang dating. May reflectorize dito sa part na to. I don't know if you're a fan of this reflectorize sa parang pambike, pero this really help pagka nagte-travel ka kapag wala kang ilaw para maging visible ka on or off the light. Meron siyang finish dito na this one is the stainless chrome, guys. Ganda ng finish niya. And I believe this is also an LED light signal. So dito na nakalagay. So walang nakalawet, guys. Sobrang classic ng dating. Isa sa napansin ko, guys, itong finish nito, maganda rin yung kanyang texture. Yan, hindi mo na kailangan ng cover at mukhang hindi siya gasgasin. Meron siyang sasakyan dito ng passenger, nakatago sa loob, which is kapag solo rider ka, pwede mong itabi lang siya para hindi masabit yung paa mo. May center stand and side stand. There you go. Ito ang kagandahan sa Suzuki Motors, guys. Hindi siya nagtatanggal ng kickstand, which is very important kapag ka nalolobat yung motor mo. Ito naman yung kanyang stock pipe, guys. Sa stock pipe niya, this is painted, hindi siya chrome. Silver lang yung kulay. Meron siyang plastic na cover dito para maging look na mas elegante yung dating. Tsaka dito naman, sa kanyang engine, ayan, this is 125cc, guys. Medyo maliit ang makina. Yung tawag ko doon is mid-size bike. Parang hindi siya masyadong mahina, pero hindi rin siya sobrang lakas. Tama lang. Hindi ko masasabi sa ngayon yung top speed, kaya mayroon tayong mga info, tatawag tayo ng isang expert pagdating sa bike review nito. Yun lang muna masasabi ko sa review nito. At the price of 92,400 pesos, meron ka ng executive motorcycle na pwede mong gamitin araw-araw. Kung ikaw ay medyo kapos sa budget, naghahanap ka ng medyo mas mura dito kay Bergman EX. Meron pa tayong isang version ng Bergman din.
Pakita ko sa inyo. Ito yung unang lumabas na Bergman Street. Yan. So, ipipicture na rin natin to. What is the difference between the Bergman Street EX is meron siyang Suzuki EcoPower Performance Alpha habang ito ay wala. And then, this is also a 125cc at mapapansin nyo, wala siyang automatic start, wala siyang idle automatic and everything. At meron mga features na nawala doon sa high-end natin na EX. Ito po ay parang basic scooter na meron din kayong compartment sa part na to. Yan. May charging port na din. Kailangan nyo pa rin bumili ng saksakan talaga na ipa-plug in mo doon. Habang doon naman sa kabila is USB port talaga. Dito naman sa kabila, parehas din ng sukat. Sa susian, ganun din. Check natin yung compartment size. Parehas din ng sukat. Yung kanyang compartment size is 21.5 liters capacity. Ibig sabihin guys, kasya dito ang isang full-size helmet. And then sa kanyang gulong, nagkaroon din ng difference yung gulong. This is size 10, 90 by 100 by 10. At sa harap naman ay meron siyang same size ng EX edition natin, which is 90 by 90 by 12. Again, yung look nito ay executive look din, kamukha ng Bergman EX natin. What you can say on the difference is nawala lang yung mga makikintab na parts niya, which is medyo nabawasan ng konti yung pagka-executive niya, guys. Yan. Pero still, gwapo pa rin. Hindi pa rin nawala yung forma ng executive look. The reason kung bakit niliitan yung gulong nito, dahil ayaw ng Suzuki Philippines na magkaroon ng mahinang arangkada yung mga motorsiklo nila. Dahil sa pagbuo nila ng mas maliit na gulong, hindi na compromise ngayon yung quick acceleration ng motor na to. Pero because of the new innovation and technology na ginawa ng Suzuki Philippines, umubra na ngayon yung size 12 na gulong because of the new innovation of Suzuki Eco Performance Alpha. So there you have it, the Bergman Street EX. Sa mga gustong makita ng actual unit ng Bergman Street EX, pwede niyong bisitahin ito sa Guanzon Suzuki dito lang sa Alaminos, Pangasinan.